Dumarami na ang opisyal na balita tungkol kay Godzilla habang papalapit ang bagong taon. Kaya tuwang-tuwa ang mga tagahanga ng Monsterverse. Sa dami ng mga proyektong paparating, malinaw na hindi pa titigil si Godzilla sa anumang oras. Sa katunayan, ang 2026 ay nagiging isa na namang malaking taon, hindi lang para kay Godzilla, kundi para rin sa lahat ng kanyang mga tagahanga. Isa sa pinakamalaking bahagi ng palaisipan na ito ay ang Monarch Legacy of Monsters Season 2. Ang Season 1 ay naglatag ng maraming pundasyon. May mga gumana, may mga hindi. Pero isang bagay ang laging malinaw. May potensyal ang palabas na ito na maging pinakamahalagang serye ng Monsterverse. At mukhang ang Season 2 ay talagang tinatangkang yakapin ang potensyal na iyon sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay na matagal nang hinihiling ng mga tagahanga simula pa noong unang araw. Mas maraming halimaw, mas maraming Godzilla at mas maraming palabas na may matalinong panunukso gamit ang ungol ni Godzilla sa dulo ng reveal trailer para sa Season 2 kasunod ng opisyal na paglalantad. Kumpirmado na ngayon na lalabas si Godzilla sa Season 2 ng Monarch at hindi lang iyon. Sa tingin ko, ang bersyon ng Godzilla na makikita natin ay magpapasaya ng maraming tagahanga. Babalik tayo sa timeline na itinuturing ng maraming tagahanga bilang pinakamahusay na Monsterverse ni Godzilla. Tama ang narinig mo, babalik si Godzilla sa kanyang matipuno, asul, at napakagandang disenyo mula sa Godzilla. Hari ng mga halimaw sa Season 2 ng Monarch. Kahit pamilyar ang itsura, may maliliit pero mahalagang pagbabago na ginawa ng Apple at Legacy of Monsters crew. At ngayon, pag-uusapan natin lahat yan, kaya siguraduhing manatili ka at sandali lang. Marami sa inyo na nanonood ngayon ay hindi pa nakasubscribe. Kung mahilig ka sa Godzilla Monsterverse Breakdown at gusto mo ng updates sa Kaiju Balita, alam mo na ang gagawin. May bagong silip kay Godzilla sa Monarch Season 2, simulan na natin ito mga kaibigan. Magkakahalo ang reaksyon sa Monarch Season 1. Pero kung may isang bagay na talagang tinamaan ng Apple at ng mga showrunner, yun ay ang pagpapakita kay Godzilla. Ibinalik nila ang isang bagay na matagal nang nawala sa Monsterverse. Misteryo kay Godzilla. Ang unang Godzilla sa Monsterverse ay tila kakaiba at espesyal. Hindi lang siya isang halimaw, isa siyang puwersa ng kalikasan, isang buhay na alamat, parang isang Diyos na nilalang. Naibalik ng Season 1 ng Monarch ang ganong pakiramdam, kaya si Godzilla ay hindi na parang superhero, kundi isang demigod na namumuhay ayon sa gusto niya. At sa Season 1, nabigyan tayo ng dalawang magkakaibang disenyo ni Godzilla sa buong season. Una, nakita natin ang 1,950-S Godzilla na mas maliit, payat at mas malahayop ang itsura. Nakita natin ang disenyo niya noong 200 teens bago maging hari ng mga halimaw, na naging tulay mula Godzilla 2014 papunta sa susunod niyang ebolusyon sa serye. Malaking panalo ito para sa mga matagal ng tagahanga na pinapahalagahan ang continuity at visual storytelling. Matagal na ring hindi natin alam kung babalik si Godzilla sa Season 2 ng Monarch. Talagang tinatago ng Apple ang mga detalye at hanggang ngayon, kakaunti pa rin ang impormasyong inilalabas tungkol sa Season 2. Nagbago yon gayunpaman nang marinig natin ito. Ang ungol. Tulad ng nabanggit ko, sa dulo ng reveal trailer ng Season 2, narinig ang iconic na ungol ni Godzilla sa dilim. Biglang lumaganap ang mga spekulasyon. Marami sa atin ang nag-isip na patunay iyon na babalik si G-Man at buti na lang tama tayo. Kamakailan, inihayag ng Apple ang paglabas ni Godzilla sa Season 2 sa isang montage trailer ng kanilang mga paparating na palabas sa telebisyon. At nakakuha tayo ng halos 1 segundo ng footage ni Godzilla. 1 segundo lang. Ano daw? Napakaliit na halaga ng footage niyan para suriin. Pero gagawin ko pa rin dahil yung 1 segundo na yon, marami na tayong malalaman. Mas mahalaga ang kalidad kaysa dami, ika nga. At itong maliit na clip na ito ay kinikilig ako kung hindi mo pa napapansin. Kaya pag-usapan na natin agad ang eksena mismo dito sa maliit na clip na ito. Malaki ang nagagawa ng atmosfera dito. Mas epektibo si Godzilla kapag may kasabay na natural na kaguluhan tulad ng bagyo, lindol at malalaking alon. Pinapalakas nito ang ideya na hindi lang siya basta nandyan tuwing may sakuna, siya mismo ang sakuna. Pagkatapos, lumitaw siya mula sa dagat na may malakas na puwersa, nakita natin siya. Umaahon si Godzilla mula sa tubig na parang heavyweight champion, tumutugon sa hamon. Oh, muli siyang ganoon. Booftacular!
Matagal nang pinagtatalunan ang katawan ni Monster laban kay Godzilla mula 2014. Sa pagdaan ng panahon, tinawag siyang mataba, makapal na may 3 C, meathead at kamakailan ay inakusahan ng pag-inom ng Ozempic. May mga tagahanga ang bawat bersyon, pero kung magiging tapat tayo, ang pinakaminamahal na disenyo ay palaging ang maskuladong pangangatawan na parang powerlifter mula kay Godzilla hari ng mga halimaw. Talagang napapa-excite nito ang lahat. May kakaibang dating talaga si Godzilla, na parang araw-araw nagtitraining pero hindi pa rin pinalalampas ang lasagna ni Lola tuwing hapunan. Hindi lang pampurma ang laki ng katawan niya, may kwento rin ito. Ang bersyon na ito ni Godzilla ay parang hari dahil sa kanyang lakas at pisikal na kapangyarihan. Malapad siya, malaki ang dibdib at parang tangke ang katawan. At oo, para malinaw lang sa lahat, dati akong personal trainer at hanggang ngayon ay mahilig pa rin akong mag-gym. Kaya tuwing nakikita ko si Godzilla na may malalaking delts, makakapal na traps at halos walang leeg sa balikat, parang tama lang talaga sa akin. Kung lalabanan mo ang mga Titan at magpapanatili ng balanse sa mundo, kailangan mo ng katawan na nagsasabing, "Huwag mo akong subukan." Ngayon, hindi natin lubos na nakikita ang ibabang bahagi ng katawan niya dito, pero huwag na tayong maglokohan. Hindi nilalaktawan ni Godzilla ang leg day, kaya siguradong astig din ang ibaba tulad ng itaas. Ngayon, dumako naman tayo sa kanyang ulo at estruktura ng muka dahil dito inilagay ang ilan sa mga bahagyang pagbabago sa kanyang itsura. Sa una, parang klasikong Godzilla ang itsura, pero mapapansin mo rin ang mga bahagyang pagbabago habang tinitingnan mo ito. Mas malaki at matibay ang kanyang bungo, mas maikli at siksik ang nguso, kaya mas hayop ang itsura niya. Halos parang oso na kahawig ni Godzilla noong 2014. Mapapansin din ang mas matindi at mas agresibong ekspresyon ng kanyang mukha dito. Talagang halata na inis siya na kailangan niyang naroon. Gustong-gusto ko yon at gusto ko rin ang kuha ng pagbuka ng kanyang panga. Palagi kong na-appreciate kapag pinapakita ang mga lumang disenyo ni Godzilla. Ipinapakita na ang kagat niya pa lang ay isang napakalakas na sandata, hindi mo talaga gugustuhing mapalapit sa nilalang na ito. Alam mo, hindi talaga ako naging tagahanga ng mga mas maliit at parang gumba na hugis ng ulo na nakita natin sa Monsterverse kay Godzilla. Kaya ang mas malaking at mukhang makapangyarihang panga ay malaking panalo para sa akin. Kahit nasa anggulong ito lang at hindi sa ibang mga kuha sa seryeng ito, dito pa lang, parang magkakaroon tayo ng mas malaking ulo. At sa totoo lang, kahit sa kaunting nakita natin, baka ito na ang paborito kong disenyo ng Monsterverse Godzilla. Halos ramdam mo na kinakaharap niya ang isa pang Titan, baka si Kong. At sana hindi lang mabilisang cameo ang eksenang ito. Pareho ang enerhiya nito sa pasilip ni Kong. Sa pagtatapos ng Season 1, umaasa akong mas makabuluhan ang Season 2. Sa tingin ko, magagalit lahat kung si Godzilla ay 5 segundong cameo na naman, di ba? Sige, mga residente, balikan natin agad ang kahulugan ng revelasyong ito sa Monarch Legacy of Monsters Season 2. Babalik tayo sa isang Godzilla na nakakatakot at malakas ang dating. Gusto ko rin na makikita natin ulit ang mas malakas na malahayop na presensya ng demigod ulit-ulit. Gusto ko yon at bumalik na naman si Blue Godzilla. Gustong-gusto ko yon. Kahit hindi naging matagumpay sa takilya si Godzilla, hari ng mga halimaw, hindi maikakailang nagbigay ito ng ilan sa pinaka-iconic na eksena ni Godzilla sa pelikula. Tuwing nasa screen siya talaga ang naging bida at hindi yon kinalimutan ng mga tagahanga. Narito ang mga top na reaksyon ng fans kay Godzilla, hari ng mga halimaw. Mukhang susubukan ding kunin ng Season 2 ng Monarch, Legacy of Monsters ang parehong enerhiya na iyon. Sana magawa nila ito. Magsisimula na ang Monarch, Legacy of Monsters Season 2 ngayong Enero. Dahil uminit na ang marketing, tiyak marami pa tayong malalaman at makikita, mga kaibigan. Kung nagustuhan ninyo ito, manatili sa Dangerville para sa iba pang balita at talakayan tungkol sa Monsterverse. At gaya ng dati, ito si Jacob, magkikita tayo sa susunod.